Basahin po natin yung talata po natin dito po sa aklat po ng Filipos, chapter 1, verse 3. Ang sabi po dyan ang talata, nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat. Dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo. Mula lang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Verse 6, sabi dito, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo na Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. So sabi ko dito sa pinakahuling talata, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo na Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Kaya sa umaga po ito, ang pinakatema po natin ay pinamagalang po kung ang pinasimulan ng Diyos sa buhay mo ay tatapusin niya. Sabi po dito, ang pinasimulan ng Diyos sa buhay mo ay tatapusin niya. Amen! So naniniwala po ba tayo na lahat ng pinasimulan po sa atin ng Diyos ay tatapusin po niya sa ating mga buhay? So kagaya po ni Apostol Pablo, yung po yung sinabi po niya nung siya po ay nabuhay dito sa ibabaw ng lupa, sa bawat isa na nanampalataya sa ating Panginoong Jesus. Sa buhay nga po natin bilang mga tao, kung minsan, bilang tao, wala po tayong ganitong kaisipan at pananaw. Yung buhay natin na pinasimulan, kung minsan, wala tayong pananaw na tatapusin yung mga bagay na ating pong pinasimulan. Subalit ang Diyos, ang sabi niya diyan, natitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo na Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Si ibang salin nga po ay tinitiyak ko, sabi niya, ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo na Diyos ay Kanyang tatapusin. Dito po ay lulubusin. Si ibang salin ay tatapusin niya. Ibig sabihin, yung pinasimulan ng Diyos, Kanya itong tatapusin. So, nagbigay po ako dito ng mga ilang puntos na gusto kong makita natin na pinasimulan ng Diyos at Kanya po itong tatapusin sa buhay natin. Una, ang ating buhay. Ang sabi po dyan sa book of Isaiah, sabi niya dyan, makinig kayo sa akin, lahi ni Jacob, kayong nalabi sa bayang Israel. Kayo'y inilagaan ko mula sa inyong pagsilang. Ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok. At kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. So makikita po natin dito, yung sinabi po ng talata, yung pagsilang natin, hindi po siya aksidente. Kundi yung pagsilang natin dito sa ibabaw ng lupa, ito po ay kalooban po ng Diyos. At dahil ikaw po ay pinahintulutan ng Diyos na mabuhay dito sa ibabaw ng lupa, ang sabi niya, ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Amen! So, ilan na po ba dito yung maputi yung buhok? Nagtatago pa, di ba? Pagka po may mga okasyon, yung maputi nagiging black, di ba? Di ba na po, blondie. Pero matutoo po na talaga maputi na. Ang totoo, ang magandang bagay po doon, may pangako po sa atin ng Diyos. Amen! Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Tungkulin pala ng Diyos yun. Dahil nilikha tayo ng Diyos, tungkulin niya na tayo po ay iligtas at tulungan. Ang pangungusap po na to, na sinasabi po ng Bible, ay sa mga taong nilikha ng Diyos, sa mga taong minahal ng Diyos, sa mga taong sumampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Amen! Kasi may mga pagkakataon sa buhay po ng tao, hindi suno po sa maintindihan. Halimbawa, sa isang magulang na lang. Di ba sa isang magulang, tungkulin ng magulang na alagaan, ingatan, ipagkaloob yung lahat ng pangangailangan ng kanyang anak. Amen! Hanggang siya, sabi ko nga, kuminsan, sabi ko ng mga magulang, kala ko tapos na. Kasi yung anak ko nakatapos ng pag-aaral.
Tapos nung nag-asawa, kala ko tapos na. Di ba pala? May ako pa. Hindi na ako pumumati yung buhok, namatay na, tapos nagka-ako, kukunin mo pala. So, sabi ko nga, yun po yung magulang. At tayo po, dahil tayo po yung mga taong sumampalataya at tumanggap sa Panginoong Jesus, tayo po ay ibinilang ng mga anak ng Diyos. Dahil anak ka ng Diyos, sabi po ng Bible, tungkulin po ng Diyos na tayo po ay iligtas at tulungan. So, alam niyo po ba, napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Bagamat tayo bilang mga tao, kuminsan hindi natin nakikita, pero ang Diyos ay gumagawa sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Kaya po may awit na God will make a way. Kahit hindi natin alam, hindi po natin nakikita, ang Diyos ay kumikilos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sabi nga po na iba, hindi, aksidente lang, hindi. Sa Diyos wala pong aksidente. Lahat ng bagay nagkakalangit-langit na gumagawa ayon sa ikabubuti ng bawat isa na minamahal po ng Diyos. Amen! Kaya, una, sinasabi po ng Bible, yung pagkaligasi ng Diyos, pinasimulan po niya yon. At hindi lang po niya ito pinasimulan, kundi ito po ay tatapusin niya hanggang tayo po ay mawala dito sa ibabaw po ng lupa. At lagi nga po natin napapakinggan yung talatang Jeremiah 29:11 na sabi niya, ang Diyos may magandang plano sa buhay mo, mga plano sa ikabubuti mo, hindi sa ikasasama mo, upang dulutan ka ng pag-asa hanggang sa iyong huling wakas. Ibig sabihin, yung plano ng Diyos mula sa iyong pagsilang hanggang sa ikaw ay mamatay. Amen! At sabi ko nga, hindi lang po kamatayang physical ang inihanda sa atin ng Diyos, kundi pati po yung buhay na walang hanggan. Na pagdating ng panahon, makakamtan mo yung pangako sa iyo ng Diyos na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ganyan po tayo, kamahal po ng Diyos. Kaya nasabi ni Apostol Pablo, piniti ako sa niya, ang mabuting gawa na pinasimulan sa iyo ng Diyos ay kanyang lulubusin o tatapusin hanggang sa muling pagbabalik ni Kristo. Kaya kung ganun po pala yung kalagayan po natin sa Diyos, ang napakahalaga lang bilang mga tao na mananampalataya ng Diyos, magpatuloy tayong maglingkod at sumunod sa Diyos. Amen! Amen! Upang sabi na yung mga biyaya, mga pagpapala na nakalaan po sa atin ng Diyos ay patuloy na makamtan ng buhay po ng bawat isa sa atin. Hindi lang po kasi basta nabuhay ka, kundi sabi nga natin, may magandang layunin at plano ang Diyos sa buhay natin. At hindi lamang po yun, kundi nais po ng Diyos hanggang sa ikaw ay kumanda, ikaw po ay kanyang iligtas at tulungan habang ikaw po ay nabubuhay. Si King David nga po, ang sabi niya, nagpapasalamat ako sa iyo, O Diyos, dahil ako ay iyong nilikha. Nilala sa isang kamanghamanghang gawa. Yung pagkalikha natin dito sa ibabaw ng lupa, ito po ay, sabi nga, kamanghamanghang gawa na ginawa ng Diyos sa buhay po ng isang tao. At kung titingnan nga po natin, yung buhay po natin bilang mga tao, may kanya-kanya po tayo, abilidad, talento, kakayahan, kalagayan sa buhay. Kasi, sabi nga, ang Diyos po natin ang nakakaalam ng lahat ng bagay na mabuti at makakabuti sa lahat po ng kanyang nilalang. At ang maganda lamang po doon sa buhay natin bilang mga tao na tumanggap at sumampalataya sa Panginoon Jesus, may katiyakan po tayo na tayo po ay iingatan at gagabayan at pagpapalain po ng ating Diyos. Amen! Kaya sa buhay po natin, magpatuloy lamang po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya wala nga ng problema. Sabi nga po ng iba, iniintindi yung buhay. Sabi ko nga, yung buhay po ng tao, hindi natin alam yan. Kung loloobin ng Diyos, mabubuhay ka. Kung di po loloobin ng Diyos, wala po tayong magagawa. Kaya maganda mong gawin, ipagkatiwala po natin ito sa Kanya, dahil siya po yung nakakaalam ng buhay natin, ng bukas natin, at ng lahat ng bagay na magaganap pa sa buhay natin. Amen! Di ba si King David, sabi niya, ako yung nakita na, hindi pa man sinisilang, batid po na kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito ay nakasulat na sa aklat mo na talaan, matagal nang palangkas mong ikaw lamang ang may alam.
So, kaya kung titignan natin, dahil alam ng Diyos yung pagsilang mo at yung kamatayan mo, alam din po ng Diyos yung magiging buhay mo mula nung ikaw ay silang hanggang sa ikaw ay mamatay. Ganun po tayo kakilala ng Diyos. Kaya, ang maganda po doon, may magandang pangako sa atin ang Diyos. Amen! Kaya lang kung minsan may mga pangit na nagaganap sa buhay natin bilang isang anak. Kung minsan lumalayo tayo. Yun po yung nakita ko na kung bakit may mga pangit na magaganap at magaganap sa buhay mo kung ikaw po ay lalayo sa Panginoon. Kaya doon sa binasa natin kanina, kung inyong napansin, itinutuwid po tayo ng Diyos kung bakit kung minsan may mga pangit na nagaganap sa buhay natin upang wag po tayong mapahamak. Kaya kapag po tayo ay nananatili sa Panginoon at tayo po'y lumalakad at namumuhay sa ayon sa kanyang kalooban, yung mga benepisyo, yung mga pangako ng Diyos, patuloy na ito'y makakamtan ang buhay po ng bawat isa po sa atin. Subalit kung tayo po ay lalayo, yun po yung pagkakataon na kumisan, may mga pangit at mga bagay na nagaganap na hindi po natin nais na kumisan nakakagawa po yung kaaway sa buhay po ng isang mananampalataya po ng Diyos. Kaya maganda po, sabi nga sa buhay natin, maglingkod tayo sa Panginoon, sumunod tayo sa Diyos, upang yung magagandang plano ng Diyos ay patuloy na matupad maganap sa buhay natin. Pangalawa, yung ating pananampalataya. Alam niyo po, napakapalad po natin sa ating kapanahunan ngayon dahil itinama ng Diyos yung ating pananampalataya. Ang sabi po dyan, sa aklat po ng Hebreo 12, sabi niya, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Sabi dito, mula sa simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalangan naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang ahiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ang sabi dito sa key verse po natin, sabi niya, ituon namin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Ang sabi naman po sa ibang salin, dinignan ko lamang po ito, sabi dito, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Yung gumawa at nagpasimula ng ating pananampalataya, walang iba kundi yung ating Panginoong Jesus. Mula nung tayo po ay nakapakinig at binuksan ng Panginoon yung ating kaisipan, yung ating puso, upang maintindihan po natin, maunawaan po natin yung kanyang mga salita. At mula po doon, naisilang po yung pananampalataya sa ating puso at buhay. Kung babalikan natin yung buhay natin, sabi ko nga, noon din po ay nananampalataya po tayo sa tingin natin sa Diyos. Diba? Kasi naglilingkod po tayo. Sa tingin po natin, tayo din po ay mga taong mga Diyos noon. Subalit, makikita natin, mula nung tayo po ay makapakinig ng salita ng Diyos, at yung salita ng Diyos ay tumibok sa ating mga puso at isipan na buksan yung ating tamang pananampalataya sa pamamagitan po ng salita po ng Diyos. Amen! Kasi hindi po lahat ng pananampalataya ay tamang pananampalataya. Ayon sa salita po ng Diyos. At kung tinignan po natin yung iba, sabi ko nga, napakapalad natin dito sa Pilipinas dahil ang ipinakilala na Panginoon at tagapagligtas natin, walang iba, kundi po yung ating Panginoong Jesus. Kung kayo po ay nasa ibang bansa, ang ipinapakilala ng tagapagligtas ay yung mga estatwa, ay yung mga Buddha. Yung iba naman, mga Darago. Yung iba naman, lalo na po sa India, lahat po ata ng mga hayop doon, kinikilala ng Diyos. Ang tanong doon, tama po ba yung pananampalataya? Ayon sa salita po ng Diyos. Ang sabi nga po ng aklat po ng gawa, hindi po na isama po dyan, sabi po doon, kay Heso Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa silong ng langit. Sabi po doon, sa silong ng langit sa ikaliligtas ng
tao. Ibig sabihin, yung pangalang Jesus ang ibinigay lamang po sa silong ng langit sa ikaliligtas ng mga tao. Halimbawa, iba po yung tinatawagan mong pangalan sa iyong pananampalataya. Palagay niyo po ba, kikilalanin ka doon sa langit? Hindi. Hindi po ba? Sa sistema nga po ng ating buhay ngayon, magkamali lang po na isang spelling, hindi na po tinatanggap eh. Tama po ba yun? Gumawa ka ng kuha ka ng passport. Mali lang po yung isang spelling mo, hindi na, hindi po kayo ekato, hindi kayo pangalan nyo dito eh. Di ba? Napasin nyo ba yun? Gaano pa kaya doon sa langit? Sabi ng Bible, yung pangalang kinikilala doon sa langit, walang iba, kundi yung pangalang Jesus. Kung ang pangalang gagamitin mo ay Juan, hindi ka kikilalanin doon. Kasi Juan. Lumawa, Santiago, hindi din mo kikilalanin doon sa langit. Kasi ang kinikilalang pangalan po doon sa langit, walang iba, kundi yung pangalang Jesus. Amen! So, nakuha po ba natin? Ang point po natin dito, sabi nga, napakapalad po natin dahil ang Panginoong Jesus ang nagpasimula ng ating pananampalataya at siya din po yung magtatapos ng ating pananampalataya sa Kanya. Kundi po kaya tayo pinili, kundi po kaya tayo hinanap ng Panginoon. Naintindihan po ba natin yung Bible? Palagay ko hindi. Madaming mga tao matatalino. Sabihin na natin, abogado, doktor, professional. Pero hindi ko nila maintindihan ng Bible eh. Kasi wala po doon yung patnubay ng banal na spiritual na kapag po yung tao tumanggap kay Kristo, nandun po yung Holy Spirit na nagpapaunawa sa Kanya tungkol sa salita po ng Diyos. Kaya pasilin nga po natin nung nabuhay dito din po yung ating Panginoong Jesus. Kasama na po niya yung kanyang mga alagad. Nag-aalinlangan pa po sila. Bakit? Hindi pa po nila kasi lubusang kilala yung ating Panginoong Jesus. Subalit, sa aklat po ng huling talata po ng Lucas, at binuksan ng Panginoon yung kanilang mga paningin, yung kanilang pag-iisip. Saka pa lang po sila lubusang nakakilala at nakaunawa tungkol sa ating Panginoong Jesus. Maliban po na buksan ng Panginoon yung kaisipan at puso ng isang tao, hindi po niya lubusang maintindihan yung salita po ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay espiritu. Ang makakaunawa lamang po nito yung mga taong pinapatnubayan ng banal na espiritu. Kaya ang dami mga tao, kapag pinapaunawa ng Bible, hindi nila maintindihan kung ano pa yung kinabis ng kinamulatan, yung bawin. Hindi, dito na akong nabuhay, dito na akong makamatay. Di ba? Dapat nagbabasa po tayo ng Bible. Kasi ito po yung palatuntunan po ng Diyos na iniwanan po niya dito sa ibabaw ng lupa. Kaya, napakapalad ko kasi isinilang sa ating mga puso at buhay yung salitang tamang pananampalataya. Amen! So, natutuwa po ba kayo na tama po yung pananampalataya po natin ngayon? Sabi nga, yung Panginoon na nagpasimula po nito at siya din po yung magtatapos po nito. Kaya sabi nga doon sa binabasa po nating talata, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Sa Kanya po nakasalalay yung pananampalataya po natin. Dahil siya po yung nagpasimula po nito at siya din po yung magtatapos nito sa buhay po ng bawat isa sa atin. At sa buhay nga po natin, napakalaga yung pananampalataya. Sapagkat nung tayo po ay natutong manampalataya sa Panginoon, nagkamit po tayo ng kaligtasan. Hindi po lahat ng tao may katiyakan po ng kaligtasan. Yung totoo lamang po tumanggap ng kaligtasan, yung mga totoong sumampalataya tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Sabi po diyan sa Efeso 2:8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay nagtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Mula doon sa pananampalataya na pinasimulan po sa atin ng Diyos, nagkamit po tayo ng kaligtasan. Dati wala kang kaligtasan. Kasi hindi po tama yung pananampalataya po natin noon eh. Subalit nung tayo po tumanggap ng tamang pananampalataya, natanggap din po natin yung salitang kaligtasan. Yung po yung unang biyaya po na
natanggap natin, o tayo po nakatanggap ng tamang pananampalataya, tayo po ay nagkaroon po ng kaligtasan. Pangalawa, ang sabi po dyan ay biyaya. So, ang sabi po dyan sa aklat po ng Galacia, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay sumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapala, sabi dito, mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig. Sabi nga, matatanggap mo yung lahat ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pananalig. At matatanggap din natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. So sabi nga, mula po doon sa iyong pananalig, ipinangako sa iyo ng Diyos na matatanggap mo yung mga pagpapala na inilaan po ng Diyos. Kaya binanggit nga po ni Apostol Pablo, si Jesus nagpakadukha upang ikaw ay yumaman. Amen! Kasi tagapagmana ka dahil sa iyong ginawang pananalig sa ating Panginoong Jesus. Kaya sa buhay po natin, ang kinin po natin ito sa buhay natin, yung pinasimula sa iyo ng Diyos na biyaya ay tatanggapin mo at makakamtan mo sa iyong pamumuhay bilang isang mananampalataya po ng Diyos. At pangatlo po noon, tayo po ay ibinilang ng mga matuwid. Sabi nga, hindi po tayo naging matuwid dahil sa sarili natin, kundi naging matuwid po tayo dahil sa ating pananampalataya sa Diyos. Sabi po dito sa aklat po na pinagit ni Apostol Pablo, sapagkat sa magandang balita ay pinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas. Sabi dito, buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pananampalataya, sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Sabi nga, ang tao ay tinuturing ng Diyos na magiging matuwid sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Hindi ka magiging matuwid sa paningin ng Diyos dahil sa pagsunod mo lang sa kautusan o sa iyong mga gawa. Kasi wala naman pong taong hindi nagkakamali. Habang nabubuhay po tayo dito sa ibabaw ng lupa, bahagi ng buhay ng tao yung salitang magkakamali. Kumisan nga po, napisod lang eh. Di ba? Napisod lang, yung lumabas sa kanyang bibig ay hindi na maganda. Eh, doon pala, nagkasala na po tayo, di ba? Kaya makita mo, yung tao, hindi siya magiging matuwid sa pamagitan ng kanyang gawa. Naging matuwid ka lang sa paningin ng Diyos dahil sa iyong ginawang pananampalataya. Kaya, nasabi po dyan, sapagat sa magandang balita ay pinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. So, napakaganda. Napakita natin yung bunga ng pananampalataya na ginawa ng Diyos at ipinagkaloob ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. At pinag-ibahin po yan sa Romans 5:1. Sabi niya, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po dyan, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Nung tayo po ay manampalataya sa ating Panginoon Jesus, isa po sa biyaya po niyan, tayo po ay napawalang sala. At hindi lamang po yun, sabi po dito, tayo ay mapayapang, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So mayroon ka na mapayapang ugnayan kayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya napakapaalat natin kasi tumanggap tayo ng tamang pananampalataya na sabi nga ang Diyos ang nagpasimula nito at ang Diyos din po ang magtatapos dito sa buhay natin. Kaya lagi po natin sinasabi, yung lingkod ng Diyos ay mabubuhay sa pananampalataya.
Kasi yung mga taong nananampalataya sa Diyos, may tatanggaping biyaya. Sabi pa rin po dyan, sa aklat po na binagit ni Apostol Pablo sa Hebrews 10:35, kaya huwag kayong mawawala ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. So, habang nananampalataya ka sa Diyos, yung mga gantimpala ay patuloy na makakamtan ang buhay ng bawat isa. Kaya mismo yung Panginoon Jesus, nung nabuhay siya dito sa ibabaw ng lupa, lagi na sinasabi, maganap sa iyo, ayon sa iyong pananampalataya. Binigyan ka na ng pananampalataya ng Diyos eh. Ang kinakailangan mo na lang gawin, talagang manatili po ito sa iyong puso at buhay. At sabi nga, i-exercise po natin. Nandiyan na nga eh. Kaya na, huwag mawawala po yung pananampalataya natin sa buhay natin. Ano po yung sitwasyon? Ano po yung mga bagay na nagaganap sa ating panahon? Huwag tayong mawawala ng pananampalataya sa Diyos. Sapagkat sabi niya dito, sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala. May nakalagay gantimpala para sa atin. Amen. Eh kung mawawala ka ng pananampalataya, paano matatanggap yung mga gantimpala na inilaan po sa atin ng Diyos? Yung pananampalataya, mula po doon sa mga bagay na salita at mga pangako ng Diyos, hindi po doon sa mga bagay na nakikita mo lang mo yung mga bagay-bagay sa iyong buhay. Mula po doon sa imposible, pwedeng maging posible dahil sa iyong pananampalataya sa Diyos. At binanggit pa rin po dyan ni Apostol Pablo, sabi niya, ang matuwid kong lingkod sa Hebrews 10:38, sabi niya, ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya malulugdan. So sa buhay po natin, habang nabubuhay tayo dito sa ibabaw ng lupa, mabuhay po tayo sa pananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, ano ba yung sinabi ng Diyos, pinangako ng Diyos, pananampalatayanan po natin sa buhay po natin. Amen! Kahit in last 2 minutes, huwag po tayong mawawalan po ng pananampalataya sa Diyos. Amen! Sabi nga po natin ay habang may buhay, may pag-asa. Ang malungkot nun, buhay ka pa, nawala ka ng pag-asa. Nawala ka pa ng pananampalataya sa Diyos. Yamang sabi nga po ng ating pinag-aaralan, ang Diyos ang nagpasimula nito, ang Diyos din ang tatapos nito sa buhay ko. Amen! Nandun po yung Diyos, kasama po natin doon sa ating pananampalataya. Kaya sabi dito, ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin, doon sa mga bagay na hinihiling mo, mga bagay na ninanasa mo, mga bagay na gusto mo, na makamtan, sabi nga, pananampalatayanan po natin. Lagi ko kasi nasabi, wala namang bayad. May bayad po ba kaya? Kapag po tayo nananalangin na may pananampalataya? Sinisingil po ba tayo ng Diyos? Hindi naman. Di ba? Pati pa yung cellphone, pagka nag-load ka ng 20, 2 days lang, expired na. Kinakailangan mo mag-load. Eh sa Diyos, di mo naman kinakailangan mag-load eh. Di ba? Manalangin ka, manampalataya ka, mula noon ang Diyos ay gagawa ng himala sa iyong buhay. Amen! Kaya sabi nga, manatili po tayo sa pananampalataya, yamang ang Diyos ay kasama po natin sa ating po mga pamumuhay. Maging ano po yung dadaanan po natin, at pagdadaanan po natin dito sa ibabaw ng lupa, sasamahan po tayo ng Diyos. Dahil siya po yung nagpasimula ng ating buhay, siya din po yung nagtatapos ng ating buhay. Siya po yung nagpasimula ng ating pananampalataya, siya din po yung magtatapos ng ating pananampalataya. Amen! Alam niyo po si David, isang talata na naalala ko, sabi dito ni David sa Psalm 37 verse 7, sabi niya doon, sa harap ng Diyos ay pumanatag ka. Maging matyagang maghintay sa Kanya. So sabi nga, kung naniniwala ka na ang Diyos ang nagbigay ng buhay mo at may hawak ng buhay mo, kung naniniwala ka na ang Diyos ang nagpasimula ng pananampalataya mo, tatapos ng pananampalataya mo, sa harap ng Diyos, pumanatag ka. Amen! Huwag kang magulumihanan. Masyado. Kasi wala akong nakita sa Bible na talata na mabalisa ka, matakot ka, mawalan ka ng pag-asa. Wala po sa Bible na gano'n. Kundi sinabi ng Bible, huwag kang mabalisa, huwag kang matakot, huwag kang mawawala ng pag-asa.
huwag kang mawawalan ng pananampalataya. Sabi ko doon, buwan. Kayo tao lang po kasi, dahil minsan nakatingin po tayo sa mga bagay na nakikita, yung huwag, ginagawa po natin yun. Di ba? Matakot ka, mabalisa ka, mawalan ka ng pag-asa. Ang Diyos na po ang may hawak ng buhay mo, huwag ka na mabalisa, huwag ka na mag-alala. At sabi ko nga, ang gawin mo, imbis na mabalisa ka, manalangin ka. At naniniwala po ako, habang nananalangin ka, ang tatagpuin ka ng Diyos sa mga bagay na dapat mong gawin upang matugunan at may pagkaloob ng Diyos yung lahat ng iyong mga pangangailangan. Amen! Kasi yung iba, imbis na manalangin, nag-isip na nag-isip. Wala namang magagawa. Ang gawin mo, manalangin ka. At ako'y naniniwala habang nananalangin ka, i-deliver ka ng God. Ibinibigay sa iyo yung tamang direksyon, desisyon na dapat mong gawin upang matugunan yung lahat ng ating mga pangangailangan. Amen? Ito sabi po ni King Solomon, itiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at papatnubayan ka sa lahat ng iyong landasin. So mahalaga po yun. Pangatlo, ang sabi po dyan, ipagkakaloob ang mga kailangan. So naniniwala po ba kayo na ang Diyos ang magkakaloob ng ating mga pangailangan? Sa halimbawa nga po dyan sa Matthew 6, yung kung binanggit na doon, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong mga kakainin o susuotin. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang lahat ng inyong mga pangangailangan. So dahil mo lang siya at mabuhay ka sa ayon sa kanyang kalooban at ang lahat ng bagay nito ay ipagkakaloob sa iyo. Sa aklat din po ng Philippians, ito po yung tinuro ko. Ang sabi po dyan, at buhat sa hindi nauubos. Hindi maganda. Hindi nauubos yung kayamanan ng Diyos. Amen. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos, Ama, magpakailanman. Amen. Sabi dito, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Alam niyo po ba, ang Diyos hindi nauubos po yung kanyang kayamanan? Amen. At dahil hindi nauubos yung kayamanan ng Diyos, kaya po niyang isupply yung lahat ng ating pangailangan. Bagamat hindi po mula po sa langit na, di ba, na pangailangan mo, mga notebook ng yung mga anak, hindi na pwedeng mula doon sa langit, mahulog lang yung notebooks. Di ba? Bakit? Hindi na po mula po doon sa langit, mahulog yung bag. Kundi, mula po doon sa kayamanan ng Diyos, siya po yung magsusupply ng lahat ng ating mga pangailangan. Ibig sabihin, gagawa po ng kapanganalan ng Diyos upang matugunan yung mga pangailangan ng bawat isa po sa atin. Kasi pangako po niya yun na siya po yung magsusupply ng lahat ng ating mga pangailangan. Tanungin ko po kayo ngayong umaga, nagkulang po ba kayo? Sa inyong mga pangailangan ba? Sa pagkain. Sumala na po ba kayo ng umaga at tanghali hapon? Mula noon hanggang ngayon? Hindi pa naman, di ba? O nakapag-merienda pa naman ba? Po ba kayo? Kahit kape lang. Palagay, nakakainot na naman po kayo ng kape. Ibig sabihin, mula doon, hindi naman po tayo pinagkukulang ng Diyos Kung minsan po kasi, ito po yung ating kahinaan. Nakakalimutan po natin yung mga naunang ginawa po sa atin ng Diyos. Sabi ko, ako'y tatanungin ninyo. Malaki na pala yung gawin. Magsisisenta na po ako. Ay, salamat po sa Diyos. Na mula noon hanggang ngayon, di mo lang po kayo pinagkulang ng Diyos. Amen. Kayo po ba? Pinagkulang na po ba ng Diyos? Hindi pa naman, di ba? So, ang sabi po ng Bible, ang Panginoon Jesus, siya po yung Panginoon noon, ngayon, at magpakailanman. Kung paano tayo tinugon ng Diyos mula noon hanggang ngayon, kaya po niya tugunin yung bukas, makalawa, sa isang buwan, sa isang taon. Kaya lang po kasi bilang tao kung minsan, nakakalimutan po natin yun. Na mula noon hanggang ngayon, hindi pa tayo pinagkulang ng Diyos. Tapos, may nakita ka lang konting problema, konting pagsubok, mga kakulangan sa buhay, nababalisa ka na. Nag-aalala ka na. Pero sabi nga ng Bible, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan. Yung kayamanan ng Diyos hindi po mauubos. Amen!
Kung mula noon, pinagpala ka ng Diyos hanggang ngayon, kaya ka din po niyang pagpalain mula ngayon hanggang sa ikaw po ay kuhanin na po ni Lord. Amen! Hindi ko po alam kung gano'n na po yung pananampalataya po ninyo na ang Diyos hindi po siya nagbabago. Kaya kung ang pananampalataya mo sa Diyos hindi siya nagbabago Diyos, wala kang dapat may kabalisa. Kasi hawak niya yung pagsilaw mo hanggang sa kamatayan mo. Ibig sabihin, alam na po ng Diyos. Kaya sa buhay po natin, lagi nating tatandaan, yung kayamanan po ng Diyos hindi po naubos, yung kabutihan ng Diyos hindi po naubos, yung biyaya ng Diyos hindi naubos. Lahat ng bagay na pangailangan natin, kayang-kaya i-supply sa atin ng Diyos. Amen! At isinama po yung verse na Romans 8:32. Sabi niya dito, sa Romans 8:32, kung ang sarili niyang anak, sabi niya dito, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Sabi dito, kung naibigay ng Diyos yung kaisa-isa po niyang anak dahil sa pagmamahal po niya sa buhay po ng bawat isa po sa atin, kaya din po niyang ibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Amen? Kaya sa buhay po natin, kagaya po ng binanggit ni Apostol Pablo na ating pong pinag-aralan sa umaga pong ito, ang sabi niya, ang pinasimulan ng Diyos sa buhay mo ay tatapusin niya. Amen? Yung pinasimulan po niya sa ating buhay, tatapusin niya po yan. Yung pinasimulan po niya sa ating pananampalataya, tatapusin po niya yan. Yung pinasimulan po niyang pangangailangan natin, tatapusin po niya yan hanggang sa kanyang muling pagbabalik. O hanggang sa muling tayo ay kuhanin na po ng ating Panginoon. Amen! Kaya ang gawin mo lang, sabi ko nga, sumunod ka lang sa Panginoon, maglingkod ka lang sa Panginoon, at higit sa lahat, huwag kang mawawala ng pananampalataya. Dahil ang Panginoon Jesus, siya po yung Panginoon noon, ngayon, at magpakailan-kailan. Amen.